Natapos din po natin yung pong pagiging, at kapag ka ikaw ay spirit-filled life, kapag ka ikaw ay puno, living in the fullness of Christ, ibig sabihin ay makakayanan mong mabuhay ng may kabanalan. Amen? Pangalawang Ikaw ay buhay. banal, ay pinagkaloob ng Panginoon. At hindi po yung parang hindi ka nagsasalita doon sa tabi, doon sa gilid. Hindi po yung parang hindi makapagbasa. May mga graduate. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Okay. holy. At Kundi yung ang holy buhay ay Kristiyano, set apart. sabi sa Bible na ito po ay punong-puno. Okay? Message last Sunday. Ano nga ba yung message last Sunday? Yung buhay, yung kagalakan mo ay hindi sa mga sinful o worldly things. Amen po ba? Okay, sige. Yun po yung ating message last time. This morning, ang ating pong topic ay concerning about shining. Gusto niyo mag-shine? Shining as light in a dark world. Iyan, madilim na mundo. Kinakailangan daw tayong umilaw dito sa dinidilimang mundo. Napaka-grabeng dilim. Madilim na madilim. Hindi yung literal na madilim ang ibig sabihin niyan. Madilim in the sense na ang ginagalawan natin ay grabe sa kasalanan, ang ibig sabihin. So, ang ating pong text this morning ay matatagpuan sa Philippians chapter 2, verses 12 to 18. Okay, ating pong basahin, mga kapatid. Ready? Go! Continue to work out. Verse 14. Amen. Okay, sige po. Tayo po ay yumuko at hilingin po natin ang pagpapala ng Panginoon. O Diyos naming mapagmahal at Diyos na kataas-taasan, Diyos na sang lumalang sa langit at ng lupa. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa lubos na nagbiyaya mo sa bawat isa. Lord, sa umagang ito, thank you so much with your words na inyong salita ay tunay nga pong banal, na ang inyong salita ay tunay nga pong buhay at nangungusap po sa kaibuturan sa kalaliman ng aming mga puso. At salamat nga po dahil ang inyong salita ay nagtutuwid. Ang inyong salita, Panginoon, ay nagko-correct at tinetrain kami sa righteousness. Panginoon, nilip po namin na buksan mo ang aming mga tenga upang dinggin ang iyong mga salita ngayong umaga. Pagkaloban mo kami ng kapangyarihan nagmumula sa Espiritu Santo upang maunawaan namin ang iyong mga gustong sabihin, naisin sa amin, na i-apply namin sa araw-araw at sa linggong ito. Panginoon, ikinukumit po namin ang time na ito. Gamitin niyo po ang iyong abang likod na inyo pong mouthpiece, Lord God, na kayo po ang magtuturo sa kanila, ang inyong pong Holy Spirit, ang aming tagapagturo sa
pagkakataon na ito. Kinikilala ko po, Panginoon, na wala akong kakayanan. Wala po akong naipagmamalaki sa kayong harapan dahil kayo nga po ang pinagmumulan lahat ng katalinuhan. O Lord, sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagsamba sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Okay po. If you could recall sa buhay po natin, kung kailan po nyo ibinigay ang buhay ninyo kay Kristo, no? Yung panahon na kung saan ay nagsisi kayo, yung time na kayo talaga alam ninyo na sa time na yun ay naniwala kayo. At yun yung time na talagang naliwanagan ka, yun yung time talaga na sinurrender mo yung life mo. Tandang-tandaan nyo pa ba yun? At mula noon hanggang ngayon, may na-realize ba kayo mga kapatid na may mga pagbabago sa buhay nyo? How many of us here this morning could say that there are, as you see yourself now, right now, ay may mga ginagawa o may mga pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay natin? Amen. Amen. Ayan. Ewan ko po yung hindi mga nagtaas ng kamay, maaring hindi po nila itinaas, pero maaring ito ay may ginagawa ng Lord sa kanila pero nahiyang itaas. Pero I do believe mga kapatid na noong tinanggap natin ang Lord as Savior, ay may ginawang changes, inner changes sa buhay natin. In and out changes. Because the grace of God, ang grasya ng Panginoon, hindi lamang ito nagdudulot ng salvation, kundi ito rin po ay nagdudulot, mga kapatid, ng kapangyarihan ng power. God has given us power. The moment na ni-receive natin si Lord, because the gospel alone is the power of God. It is for the salvation of men. At nung ni-receive natin yun, yung grace na yun, mga kapatid, hindi ka lang pinagkalooban ng salvation, kundi pinagkalooban din tayo ng kapangyarihan. The power. Are you glad na meron tayong kapangyarihan, mga kapatid? Meron tayong power. Anong klaseng power yun? Yun yung bagay na yung imposible sa atin na sana hindi makapagbago eh. Imposible. Ang hirap magbago ang isang tao. Sabi nga ni isang evangelist, si Benny Hinn, it is easy for God to perform miracles daw. Pero it's difficult for a person to change. It's difficult daw. Kahit na nakita niya na ang kapangyarihan, kahit nakita niya na ang miracles, katakot-takot na miracles, pero in the same manner, hindi pa rin siya naniwala at hindi pa rin talaga sumuko, hindi pa rin talaga isinurrender ang buhay kay Kristo. Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, na tayo na hindi pa natin nakita face to face si Lord at hindi pa natin na-realize yung pong pangako ng Diyos na eternal life, pero nananalig na tayo, nananampalataya na tayo, mas tayo ay mapalad. Sabi sa Bible. Kasi hindi mo nakikita pero pinapaniwalaan mo. Amen. At bilang isang mananampalataya, as truly a born-again Christian, yun po yung tinatawag ng Bible na anak ng Diyos. Sabi sa verse 16, as you hold, balikan natin yung okay,
Sa verse 12 po kasi mga kapatid, balikan natin yung verse 12. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in the presence, but now much more in the absent. Sabi rito, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose sa buhay natin. Ang sinasabihan po ni Apostle Paul po dito ay yung pong mga mananampalataya sa Pilipos, mga kapatid, na ini-encourage po sila na ipagpatuloy nila yung magandang ginagawa nila. At may konting problema dito eh. As you read down, ay may mga bagay-bagay na instruction ni Apostle Paul sa kanila. Bagamat sila na ay mananampalataya, pero may mga hidwaan pa, may mga sakitan pa, may mga masasakit pang salita na lumalabas sa bibig. May inaatake pa ang isa't isa. Ginajudge ang ini-slander, sabi niya. Inaatake yung isa't isa. At talagang pinapahiya ang isa't isa. Okay? At nagdudulot ito ng kaguluhan, nagdudulot ito ng pagkakanya-kanya. Ang sabi po ng Bible, bilang isang mga anak ng Diyos, sabi sa verse 15, sa verse 15, ayan, do so that you may become blameless and pure children of God without fault in a ano yan? Di ko makikita yun. In a warped and crooked, sabi nito, crooked generation, then you will shine. Then you will shine among them like stars in the sky. Bilang isang mananampalataya daw, mga kapatid, tayo daw po ay dapat na mag-shine, magliwanag. Sa anong paraan tayo magliwanag? Yun yung ating pong papag-aralan ngayong umaga. Pero, saglit lang. Saan ba tayo magliwanag, mga kapatid? Saan tayo magliwanag? Of course, ang liwanag, yung stars in the heaven, ay nililiwanagan niya ang heavenlies. Pero as Christian, heavenly Christian, ang sinasabi rito, ay kinakailangan din daw tayong magliwanag. Mga kapatid, saan daw tayo magliwanag? Ito po. In a crooked and depraved generation. Yung pong salitang crooked, baluktot. At yung pong salitang depraved, yung po yung corrupt. Napakasama, corrupt. Matatagpuan yan sa verse 15. Ang sabi po sa Proverbs chapter 2, basahin po natin. Ready, go. Tignan mo. Balikan natin yung who walk in dark ways. Mga kapatid, sabi nga dito, who have left the straight paths, ipinagpalit sa dark ways. Mga kaparaanan, mga makamundong kaparaanan. At sabi rito sa verse 4, who delights in doing wrong. Gustong-gustong yung mga bagay-bagay na hindi totoo, walang katotohanan. Doon siya nagdudwell. At ikinagagalak niya mga kapatid, ang perverseness of evil. Yung pong baluktot na kabalukturang mga gawain ay
ikinagagalak. Meron ba dito yon? I assume na wala dito yan. Ano? So yan daw yung mundo. Kaya nga, we need to shine as light in a dark world. Ganyan po kadark ang mundo natin. Isaiah 56, sabi niya, we all like sheep have gone astray, each of us has turned to our own ways. And the Lord laid on him the iniquity of us all. Ang sabi rito, tayo daw po ay isang parang tupa. Alam mo yung tupa? Sabi nila, sabi sa Bible Dictionary, itong tupa daw ay pinaka-damned na animal. Kakatayin na lang siya, mamamatay na lang siya, ididibaw na lang siya ng kaaway, hindi pa siya tumatakbo. Kaya kinakailangan talaga ng mag-shepherd sa kanya. Itong sheep na ito, mamamatay na pero heto, patayin mo na ako, parang ganon. Walang kamuwang-muwang. At sabi rito, tulad daw tayo ng mga tupa. Kung ano yung agos, sunod-sunuran. At marami mga tao ngayon ay hindi nag-e-effort kung ano yung lakaran ng mundo, kung ano yung ginagawa dito sa mundo, kung ano yung mga nangyayari sa mundo para ma-please yung katawan, para ma-please yung self, ay basta i-dive na lang, okay na lang. Tignan natin kung gaano katotoo yan. Ano yung makikita sa picture? Anong makita? Ano yon? May picture? Ano pa? May baso. Ano yon? Mayroong emperador. Walang 2x2 dito. Mga sosyal. At may mga nagsisigarilyo. Anong ginagawa nila? Sila ba ay nagpe-fellowship? Yan yung kasiyahan sa mundo. Yan yung sinasabi nating drinking session. Yan yung mundo, yun yung how dark our world is. Kung pumunta ka dyan dito, sa banda rito, banda roon, ano ma-observe mo? Di ba? Na-observe natin yan. And then, ano pang ma-observe natin? Ano makikita dito? Nagtatayahan. May nanalo na. Di ba? Yan ang sinasabi nating gambling. At nilegalize na ngayong gambling ngayon. Ginawang parang loto. At maraming pati Kristiyano tumataya. At someday somehow ay manalo. Maging milyonaryo. Pero nung naging milyonaryo, wala din. Dahil nung naging milyonaryo, natatakot siya lagi-lagi at ninervyos siya, naatake at namatay. At hindi lang yan, dahil sa kadami mo ng pera, gastos dito, gastos doon, hindi mo naman pera, nawala rin, nawaldas din yung pera. At sabi nga nila, yung pong kawalan daw ng kontentong tao, ay meron ka na, you want more. Meron ka na, you want more. Walang katapusang pagnanais. Walang pagkakontento ng isang tao. So yan po yung mga nagaganap. Ito pong picture na ito. Sabi ng ayaw niya ng pakinggan. Kasi away ng mag-asawa, ayaw ng pamilya. Di ba? Marami sa mga family, nag-aaway-away. Si kuya, si ate, at walang harmonious relationship with each other. Anong nangyari? Itong batang ito, lumalaki, nagkakaroon sila ng pagdating ng araw, lumayas na. Nagkaroon ng teenage pregnancy. Alam niyo po ba na ang isa sa pinaka-number 1 na lugar sa ating ngayon ay yung sa Aritaw? I just attended the Commission on Population this week. And I was surprised and shocked na ang number 1 pregnancy, teenage pregnancy sa atin ngayon ay ang Aritaw. Di ko po alam.
marahil ang mga factors po niyan ay dahil po dito magulong buhay, o kaya dahil sa kahirapan, o dahil sa poverty, o dahil sa problema sa mga mag-asawa. Tuloy, nagiging messy, nagiging magulo. At dito po, di ho ba, ano yung binabayad? Prostitution. Kakaroon po ng pagbebenta ng sarili dahil sa aliw. Alam niyo po ngayon, high-tech na ngayon hindi ka na dapat na pumunta pa sa mga beer houses para kumuha lang ng girl. Ngayon, naka-online na po sila ngayon. Yes, naka-online na. At doon sa online na yon, pwede ka nang pumili kung ano yung pipiliin mo. Ganyan na po ka-high-tech ngayon. Pati yung sabong din po, yung gambling din po, ay online na rin po ngayon ang sabong. At napakarami pong mga kapwa natin, mga Pilipinos na nalululong sa sugal. Meron nga po, lately, kinausel namin dyan sa pulis. Mga pulis po, maghihiwalay na po sila sa bilang mag-asawa. Dahil itong pulis na ito, hindi po ako I would not name names. Okay, pero ito po yung mga nangyayari. Dahil po sa pagsusugal, ay naisangla niya na pala yung bahay. Naisangla na rin yung sasakyan. At grabe talaga maghihiwalay na sila dahil po sa sugal, mga kapatid. Ang dami pong nasisira sa mga makamundong nangyayari sa ating mundo. So ganyan po, mga kapatid, kadark ang ating mundo. Ang sinasabi ng Bible, saan daw tayo mag-shine? Dito po sa mundong ginagalawan natin. At paano po tayo mag-shine? Verse 14, by not complaining or muttering, yung pong agtantanamudob. Okay? Ang cross-reference po natin ay sa Numbers 20 verse 2. Now there was no water for the community and the people gathered in opposition to Moses and Aaron. Ito po yung pangyayaring ito, mga kapatid. Yung pong mga Israelites, after na sila ay dineliver doon sa Egypt, at sila po ay nag-station sa wilderness. After na si Lord ay pinakain sila ng mana, after na sila ay itinawid mula sa dagat, at after na sila ay ginagabayan ng araw, binibigyan sila ng pillar of stone, at ginagabayan sila ng pillar of stone at night, at cloud during the day to shade them. At nagreklamo sila, mga kapatid, nung nandun na sila sa wilderness. Nung wala na silang mainom, nauuhaw sila, lumapit sila kay Moses. Ang sabi nila kay Moses, mas maganda pa ang buhay namin nung nandun kami sa Egypt kasi kumakain kami doon. Oo nga, naghihirap kami pero masarap ang pagkain namin. Mas gusto pa naming bumalik na lang doon kaysa ditong naghihirap. Lumapit sila kay Moses. Itong si Moses talagang, siguro, kung ilalagay natin yung shoes natin sa kanyang shoes, pati ikaw siguro ay ma-annoyed. Di ba? Sabi mo siguro, katikas talaga ng mga ulo ninyo. Mga Israelita, alam na ninyo, nag-aano, kayo pinagpala ng Panginoon, ngayon nagre-reklamo pa kayo. At dahil sa pagre-reklamo ng mga Israelites na ito, sinabi ng Panginoon sa kanya, Moses, pumunta ka doon sa rock, kausapin mo yung rock, at lalabas ang tubig para may mainom ang mga tao. Pero dahil sa kainisan ni Moses, imbis na kausapin niya, iwisperan niya yung rock. Sa kainis niya, kanyang pinalo. Pinalo niya ito. Hindi yun ang instruction.
Ang instruction ng Lord ay upang kausapin, at dahil dyan ay nagkaroon ng pagkakamali si Moses, na hindi siya nakapasok sa promised land. Tingnan nyo, ang instruction ng Panginoon ay very strict. At kung ano yung ini-instruct at hindi natin finalo, may consequence. Sometimes sa mga instruction ni Lord sa buhay natin, parang slight lang sa atin. Pero don't you know na may mga consequence ang mga ito? May mga bagay-bagay hindi natin na-realize kung bakit naghihirap tayo, kung bakit ganito ang nangyayari sa buhay natin. Why not examine yung ating sarili? Baka tayo nagkakamali. Baka tayo may ginawang against the will of the Lord. At minsan nagsisilbing tapik yung mga bagay na yun until such time na ma-learn natin yung pagkakamali. We have not fully entertained and we have not faced trials intelligently if we have not learned yung mga lessons na dapat nating ma-learn. Amen po ba? At itong mga Israelites na ito, nagko-complain at talagang nagtanta ng butob. Bilang isang Kristiyano po, mga kapatid, marami din po sa atin ngayon nagko-complain. Imbes na tayo po ay matuwa, imbes na tayo po ay maging masaya, imbes na tayo po ay maging kontento sa mga bagay-bagay na ating naranasan sa buhay, minsan nagko-complain tayo. Lalo na ngayon, napakainit. Lalo na kapag meron tayong mga dinaranas na problems sa buhay. And even wala tayong dinaranas na problems, nandito na tayo, nagko-complain pa rin tayo. Ano ba itong church na ito? Kainit-init. Ano ba itong pagkain na ito? Sinerve na nga ng pagkain na masarap. Ano ba itong pagkain na ito? Nakatamtam na parang walang kaasin-asin, walang kaamor-amor. Itong pagkain na, may blessing na nga. Di ho ba, mga kapatid? Hindi na tayo nakokontento. Alam niyo po yung pagkakontento, mga kapatid, ay ito daw po yung yung sekreto upang maging masaya ang buhay. Ngayon kapag kino-compare natin yung mga bagay-bagay, dito ang pangit, doon maganda. Ang sistema dito, bulok, doon maganda. Lagi tayong nagko-complain. Why not maging flexible tayo? Flexible Christian. Kung ano yung situation, maging flexible ka. Huwag mong hanapin yung wala sa isang bagay. Kung ano yung nasa bagay na yan, pasalamatan natin. Amen po ba? Amen. So, how are we to shine? Paano daw tayo mag-shine? In a practical way, huwag daw tayong nagko-complain. And huwag tayong nakikipag-argue. By not arguing. Mahilig tayo dyan, magaling tayo dyan sa pag-argue. Best na to have unity and to unite in thoughts and to contribute and to engage yourself in na magkaroon ng unity. We rather argue, debate. Verse 15, by being blameless. Paano daw po tayo mag-shine? So, let us shine as light in this dark world by being blameless. Amen. In John chapter 1, verse 47, sabi niya, when Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, here truly is an Israelite in whom there is no deceit. Ano yung deceit? Walang nakitang bahid na panloloko sa kapwa. Mga kapatid, by being blameless means hindi tayo nagkakaroon ng panlalamang sa ating kapwa. In 1 Peter chapter 2 verse 1, therefore, rid yourself at all malice and all deceit, hypocrisy, envy, slander of every kind. Mabibigat po ito mga kapatid.
Pagka sinabing therefore, switch na po yan. Kaya nga, bilang isang Kristiyano daw, bilang binanal ng Panginoon, sino po yon? Yung katabi mo. Ako po yon. Tayo po yon. Sabi niya, read. Ibig sabihin ng read. Tumakbo. Humiwalay. Rid yourself of all malice and deceit. Tinignan ko po sa dictionary yung pong malice, yung pong you have caused pain. To cause pain, mag-cause ka ng pain sa iyong kapwa. Pagka nagsasalita ka, hindi mo na mamalayan, utter ka ng salita, nakakapagsalita ka pala ng hindi maganda, nagkokos yun ng pain, nagkokos yun ng bitterness, nagkokos yun ng pag-aaway. Sabi dito, panlalamang, hypocrisy, envy, slander. Ito po yung yung paggawa, paghuhusga sa iyong kapwa, pagsasabi ng hindi totoo sa iyong kapwa. O kaya, pinapasama mo ang iyong kapwa. Dinadagdagan mo, masama na nga, ginagatungan mo pa. Lalo mo pang ginagatungan para manlaban at sumira sa isang relasyon. Kaya, sabi rito mga kapatid, by being blameless, maging blameless tayo in character. Of course, ito po ay nagfo-fall sa tinapik natin last time about purity or about holiness. Holiness means yung pong to set apart. Simply to set apart. Ang mga ECCian, ang mga Kristiyanong pumasok ngayon dito ay isinet na ninyo ang iyong mga sarili sa purity. Kasi yan po yung pong standard ng Panginoon sa atin. Standard pa niya sa atin. Because God is holy, of course, ang kanyang mga tagasunod, ang ating lalakaran, yung pong papuntang langit, lalakaran natin ay ang kabanalan ng Diyos. Amen po ba? Blameless. Walang kapintasan. Minsan, maraming pagtuturong naririnig tayo about prosperity. Akala natin, ang pagiging Kristiyano, kung naging Kristiyano ay, maging Kristiyano ka kapatid, giginhawa ka, bubuti ang buhay mo. Mag-turn ang buhay mo ma-prosper ka. Pero alam niyo po ba mga kapatid, never na iprinamis ng Bible, although iprinamis ng Lord that we will be blessed, pero ang measurement sa isang buhay na pinagpapala ng Panginoon na hindi po sa pera. Don't you know na halos lahat ng mga of course, there are some sa Bible, biblical character natin na pinagpala ng Lord. Materially, gaya ni King Solomon, gaya ni Abraham, pinadami. Si Jacob din, pinadami ang kanyang mga kawan. Si King David, isa rin siyang pinagpala. Pero mga kapatid, part po yon ng pag-obey natin kay Lord. As a result of our obedience sa Kanya, pinagpapala tayo ni Lord, of course. Pero hindi yun ang measurement para masabi natin na ang tao ay talagang prospered siya, ay dinadaan o mini-measure sa halaga o sa wealth. Hindi po yon. At marami ngayon nagtuturo na kapag hindi ka tunay na Kristiyano kapag hindi ka pinagpapala. Tama ba yon? Si Apostle Paul, hindi po. Lagi po siyang talagang nabilanggo, na-endanger ang life, at talagang even to death, sumunod kay Lord. Hirap po ang mga naging pasanin ng mga ito, mga lingkod ng Diyos. Ngayon, minsan tayo ay naapektuhan sa mga teachings na ito. Rather than walking righteously, walking in the light of His path,
mas maganda po yun ang ating lakaran. Yun po yung pong buhay Kristiyano. Akala ng buhay ng Kristiyano, pag naging Kristyan ka, okay, sige, kung ano yung agos, dito ako. Kung ano yung nangyayari sa mundo, dito ako. Hindi natin na-realize na may mga dapat nating mga gampanin bilang isang mananampalataya. Yun yung i-please to glorify God in our lives. Para i-glorify natin siya sa buhay natin. Amen? By being pure. 1 Peter chapter 2 verse 1. Therefore, rid yourself. Nabasa ko na. Okay. Maging pure. So, yung pong blameless, pure, of course, yung without fault, sometimes, kapag ka nagkakamali tayo, instead of thanking someone who will correct you, sometimes ay nagkokos po ito ng pagiging unpleasure sa atin kasi gina-justify natin yung ating mga pagkakamali. Okay? At kapag may fault tayo, imbes na ituwid tayo para maging being without fault tayo, matuto tayo from lessons, gina-justify natin. Being a good Christian, a healthy Christian, and the one who shines in this dark world is dapat hindi tayo nakakitahan, mga kapatid, ng fault. Ayan. 1 Corinthians chapter 11, 30-32. Let's read that. That is why many among you are weak and sick, and a number have fallen asleep. But if we were more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. Nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined. Amen. Ano yung sinabi doon? We will be disciplined. Kasi po may nangyari dito. Yung pong mga believers po dito sa celebration po ng communion, parang ganito, ay ginawa na nilang parang party-party. They did not take it as sacred one, as parang kainan na talaga. Ay, kainan naman talaga. Na yung iba na overlook, na yung mga iba, yung mga special people, yung mga mayayaman, sila yung may special, nagtatangi-tangi na sila. Ito yung grupo namin, grupo kaming mga kwan dito, ito grupo niyo. At yung mga walang dalang pagkain na leftover sila, sabi ni Apostol Paul, hindi ganyan. Hindi ganyan ang pagtrato sa isa't isa. We should take this celebration dapat sacredly. Kasi po yung celebration ay Thanksgiving dapat yon. Pag-alala po nila sa ginawa ni Kristo sa buhay natin. Hindi na Nagkaroon na sila ng pagtatangi sa isa't isa, pag-judge sa isa't isa. Tama ba yon? Kaya sabi niya, ito, dinirebuke sila dito. At yung pag-rebuke, mga kapatid, sa mga bagay-bagay, for us to be disciplined. Kapag tayo ay may nagawang masama, hindi mabuti sa harapan ng Panginoon, it's good sometimes. The outcome, though we will be disciplined like a child, dinidiscipline natin yung a child for him, for her, para matuto because we love our daughter and our son. Kaya sometimes, ngayon, huwag kang hahawak ng gadget. Discipline as discipline. Diba? Hindi naman mo pinapahirapan yung bata na iimot mo DJ gadget, pero we want them sometimes to discipline them para matuto sila, para ma-learn nila yung pong gawaing bahay, yung pong maging responsible sila sa kanilang mga ginagawa.
Hindi na lang po lagi sa gadget. Hindi na lamang po lagi sa paglalaro. Sometimes we need to discipline sa atin din, minsan dinidisipline tayo ni Lord sa ating mga pagkakamali. Pero ang kanyang pagdidisipline ay itinutuwid niya tayo sa kanyang katwiran. Amen. Now, why are we to shine? Bakit kinakailangan tayong magliwanag sa mundong ito? Sabihin mo nga sa iyong katabi, lumiwanag ka. It's time to shine. It's time to shine. Sa verse 16, Matthew chapter 25, his master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Because one day, bakit kinakailangan tayong mag-shine? Because someday, we will be commended by His word. Come, sabi niya, and share your master's happiness. Kapag tayo ay may kaluluwang nadala sa Kanya, that sinners may be saved. Para kapag ka ang isang kaluluwa ay nailapit sa Lord, di nyo ba alam na may reward yan, mga kapatid? Sabi ng Bible. That's a good motivation para sa isa't isa sa atin. Tingnan mo, si Sister Brigida bilang isang ahente, kinakailangan niyang may ilalakong lupa. Di ba? Kung wala siyang mailalako, wala siyang may-engage na business, kapag ikaw ay nag-engage sa business, anong negosyo mo? Anong business mo? Ako ay nagbebenta ng insurance. Ikaw, ano binebenta mo? Anong business mo? Ako ay nagbebenta ng mga wellness, health and wellness. Mga pabango para sa kalusugan. O ikaw, anong business mo? Kay Sister Brigida, lupa. Nagbebenta kami, meron kami ngayong offer na build now, pay later. Maganda yun. Pero ang goal nila, itong mga negosyante, dapat may mabenta. Tama? Kasi kung wala kang mabenta, para saan ka pa na nag-engage na business? Kinakailangan kumita ka. Kinakailangan makabenta ka. Okay? Sa larangan ng mga Kristiyano, ano ang ating business? Ano ang ating ibebenta? You as Christian. That sinners may be saved. Kung walang mag-share ng gospel, kung walang ano pa yung gospel? That Jesus Christ died, okay? Died for our sins. He rose from the grave after 3 days and He ascended to heaven. That's the good news. And He prepared a mansion para sa iyo, para sa akin. Wherein there will be no more pain, sorrow, no more. Wala nang buro, maganda. No more laboring. Tapos na. Sana darating na yon, di ba? Heaven na lang. Pero hindi pa Andito pa tayo, mga kapatid. At yan yung ating dininegosyo. Yan yung ating business. Yun yung ating ECC mission. Iilawan ko, ha? Kung tayo, ano po yung mission natin? Ang purpose po ng ECC, ano po ang purpose ng ECC? Bakit tayo nandito sa pamilya ng Panginoon sa ECC? To evangelizing our community. In other words, to share the word of God. To share the gospel. Bakit? Para meron tayong kita. Parang ganon. Para meron tayong masave na kaluluwa. Kung walang mag-share, may masave ba? Wala.
At kapag dating ng araw, pagka ikaw ay namatay, nga, walang reward. At the motivation, mga kapatid, that we shall be rewarded on the day of Christ. On the judgment seat of Christ, ang ibig sabihin, we will be rewarded. A good motivation. Tignan mo. Sister Brigida, example. Ano ang motivation, ang reward mo kapag ka nakabenta ka ng lupa? Si Brother Moy, marami nang nabentang lupa. Di ba? Pero lupa ang pinag-uusapan ko, ang aking analogy ngayon. Pero maganda kasi siya. Nakabenta siya ng lupa, and the same way, nung nakabenta siya ng lupa, as a reward sa kanyang pagbebenta, nakabili din siya ng mga lupa. At yung mga lupa na yon ay ibinebenta rin niya. At kapag ka nakabenta pa siya ng lupa, bibili ulit siya ng lupa at magbebenta ulit siya ng lupa. Ganon. Yun yung reward. May reward. Ginagawa rin kasi may reward. Pero spiritually, mga kapatid, kasi dito hindi pera ang pinag-usapan eh. Trabaho lang dahil ti pastor. Trabaho lang na kita ti BOT. Saan? Ang gospel po ay in-entrust po ng Lord sa bawat isa sa atin. Bilang ECC, member of this church, yun po yung ating mission. Ngayon, ang tanong, how many souls na po, nakailang soul na po tayo sa pag-share ng gospel? Siguro po maunawaan ninyo ngayon kung bakit ganun na lamang po na yung pong ating groups, small groups, ay nagtuturo tayo ng 4SL. Para yun ang tools na gagamitin natin sa pag-share ng gospel. Kaya nga there's no reason for us to reason why na hindi ko alam. Ay, yung pong mananampalatay nung una pa, wala pong alam yung mga yon, mga fishersman. Si Peter, mangingisda. Pero tignan mo, nung siya po ay napuno ng banal na Espiritu Santo, 3,000 converts na saved, na sharean ng gospel dahil po sa kanyang sa ilalim mo pagpapagamit kay Lord. Gusto man natin magamit, mga kapatid? So yan. How are we to shine? Why are we to shine? Because many souls will be won, will be saved. Someday, we will be rewarded in heaven. His master replied, sabi niya, well done. Yan po yung sasabihin. Napakagandang pangyayari, mga kapatid, na masasabihan ka ng well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Amen. So, our mission, ECC vision to establish churches committed to the Great Commandment and to Great Commission. Biblically, yan po yung ating vision. Kaya paano po natin yan magawa? Magagawa po natin yon through our mission. Malaki po yan. We cannot do that, but we can do it as little. As we evangelize, kapag kami na-evangelize, we channel them to the church. And after channeling them to the church, kapag nandito na sila, they will be equipped. We will be equipped. So the reason why na nagkakaroon tayo ng mga small group in our church, for us to be equipped, for us to learn, to grow, to be mature. O tingnan mo, ilang doctrines na ba ang alam natin? Can we defend Trinity? Do we know how to tackle Trinity? Do you know how to tackle the authority of the Bible? Do you know to tackle how to refute mga occult?
kapag ka may false teaching, do you know how to recognize those false teaching? Tinuturo po yan sa small group, sa mga disciple. And if you don't engage, if you don't like to be a member of the group, how can we grow? Sabi sa Bible, hanggang ngayon, tagapagturo na sana kayo, pero ngayon, kayo pa rin ang tinuturuan. Elders mean, nagtuturo ka na, meron ka na mini-mentor to be an elder of the church. To be a leader of this church mean meron ka ng tinuturuan, meron ka ng dinidisciple, so that itong tinuturuan mo, magturo din at nagtuturuan kung sino-sino, parang gano'n. Di ba, napakaganda? And this month, mga kapatid, i-intentional po natin ang ating gagawin ngayon. Pagdating po ng 4th Sunday, next month, June, pwede po ba mag-suggest ako? June nga. Itong June, ini-start ko lamang po. Para po maipag-pray na ninyo ang isang tao, hindi lang siguro isang tao, i-invite ninyo to shine. Kasi to shine means to impact those people for Christ. Mag-pray po tayo ng isang kaluluwa. Si Ate Sally, meron na po siyang dinala dito sa ating church. Palakpakan si Lord. Woo! Tingnan mo, meron na siyang laging disciple. Dito si Sister praise God. Sabi niya, excited po siya eh. So maging excited po tayo mga kapatid na magdala ng kaluluwa. Pero yung pinaka-special day event natin ay sa 4th Sunday of this month ay magdala tayo ng tag-isa. Pwede po ba yun? Ipag-pray na po ninyo ang isang kaluluwa na yan. Dalhin natin dito sa church. At pag dinala natin dito sa church, we don't know how God will touch. Okay? Mag-save siya ng mga kaluluwa. Itong number na ito, nagdala ng tag-isa, magiging doble ang number natin. And we will do this, monthly ba yun? Quarterly. Pero maging pattern at maging cycle po natin na lagi po tayong nag-share ng gospel. Just as Sister Brigida, lagi niyang nasa kanya, na-inculcate sa kanyang mind na that I have to do my business. As you are doing your business, you do the business also of God. And what's the business of God? To share the gospel. Di ba? As you are selling lots, ito meron kang dito, libre ito payable ito walang bayad to, sister. Pero one day, you will gain life. Life, incomparable life. Buhay na hindi ito na ikukumpara. Buhay ito na hindi mabili ng salapi. Buhay na ito hindi mabili ng popularidad. Buhay na walang itong katulad ang ino-offer natin. So kinakailangan tayo mag-share para may kaluluwang masave. Otherwise, sisisihin tayo ng Panginoon pagdating ng araw. Okay, there's no one to be blamed. Wala po tayong mabablame dahil we have all the time. Meron talaga tayong time. God has given us the ability. God has given us the skill. God has given us ways, methods, napakarami. God has given us mouth to use. God has given us everything, sources, para magamit ito to expand, to share the Word of God. Amen. That's my challenge. Kasama po ako doon. That's our project this month. Kaya ipag-pray na po ninyo mga kapatid that on last Sunday of this month, June, magkakaroon po ulit tayo ng talagang mabibit-bit na kaluluwa dito. Kung nais nyo po na hindi nyo malayo-layo po yung lugar na pag-iimbintihan, na pupuntahan niya dito, we can ask the budget from the council and we can give them ride kung kinakailangan. Di ba? Para puntahan natin yung mga kaluluwa to bring them here sa ating church. Okay ba yon? BOT?
Oh, okay daw. Okay. Sige, let's pray. Panginoon, thank you so much, Lord God, sa mga salita mo ngayong umaga. Thank you that indeed you have reminded us, Lord, to shine light in this dark world, Panginoon. And to shine in this dark world means that our lives, Panginoon, ay magpakakitaan po kami ng blameless life, pakakitaan po kami ng purity, pakakitaan po kami, Panginoon, ng buhay na kaaya-aya, buhay that would attract them, Lord God, to come to you in your feet, Panginoon. And help us, O Lord, as Christian, that we will light, Panginoon, that our light will shine, Lord God, as we, Lord God, do remarkable things, Panginoon, that we will set an example, Lord, to follow ng mga tao. Good example, Lord God, na makita po sa amin ang mga mabuting buhay, a changed life, a transformed life, Panginoon, upang ang mga tao sa aming paligid, sa aming mismong pamilya, that they would believe you, Father God, because they've seen us, Lord God, following you. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita sa umagang ito. Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, as a response to the message, dun sa challenge ni Pastor, muli po nating awitin yung My Heart. Kasi we believe na if we are obedient, if we will abide sa guidance ng Panginoon, magsashine tayo. Oo, kasi if we are spirit-filled, magsashine tayo. And then the people will see Christ in us. At magtatanong sila, bakit ganyan ang buhay mo? And they will come to be attracted sa atin kasi nasa atin ang light. So, may our prayer be na ang ating puso i-feel ng Panginoon, yung desire natin na mahalin ng Panginoon, i-guide ng Panginoon, will be our prayer. And this is actually the message of the song. Magsitay po tayong lahat. Will be faithful, Lord, my heart.
Thank you. Today is our communion day. Every last Sunday of the month, first Sunday of the month, ay ito po yung communion natin. In other churches, ay ginagawa po nila yung communion. Ano? Pero alam niyo po, sa dating kaalaman natin ng communion, dati alam ko sa communion ay doon ako nagiging, yung pong host mismo, ang alam ko, ay si Kristo yun mismo, pero hindi pala yun. Mali yun. Na kapag kinain mo yung host, ay parang nireceive mo si Christ. Mali po yun. Representation lamang po yun. Yun po ay sinisimbolo lamang po yung pong kakainin natin na bread to symbolize Jesus Christ, His body that siya pong ibinigay niya, ino-offer niya sa bawat isa. At hindi din po yung sa communion, kasi yun din po yung alam ko noon, no? Na kapag nag-communion ka, the first Holy Communion mo ay naging Kristiyano ka na. Hindi po yon. Mali po yon. Okay, wala po sa Bible yon. Okay? Kasi po yung communion, sa matatagpuan po sa chapter 11 ng 1 Corinto ay pag-aalala po nila yon. Celebration po nila yon, yung Passover na tinatawag. The Lord's Supper was instituted by the Lord Jesus Christ on the occasion of His last Passover. Okay? Passover meal, ang tawag doon. With disciples, often called the Last Supper. Okay? Just hours before He died on the cross. Okay? For us, it takes the place of the Passover of the Old Testament for Christ, our Passover Lamb, okay, has been sacrificed. Sa 1 Corinthians po yan, 5:7. The Lord's Supper, which Jesus commanded to be repeated, to be repeated at frequent intervals until His second coming. Okay, has several values in relation to the past, the present, and the future. It is commemorative, instructive, and inspirational. It promotes thanksgiving and fellowship, and it proclaims the new covenant, and it carries a responsibility. Kala po natin ang komunyon, parang ganun lang. Kakain, pagkatapos umupo, hindi po yon. Ang ibig pong sabihin po ng komunyon, nagpapasalamat ka kay Lord na siya yung naging Passover lamb natin, niligtas ka niya. At bilang niligtas ka niya, may responsibility, sabi rito, na i-share mo rin yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Amen? Natagpuan mo si Kristo sa buhay mo na it carries responsibility. At ang isang responsibility natin yan, bantayan natin yung ating buhay. Bantayan natin na hindi tayo maagaw ni Satanas. Bantayan natin na hindi tayo ma-impluwensya ng mundo. Bantayan natin, dapat lumalakad pa rin tayo sa katwiran ng Panginoon. Dahil ito po yung mag-aakay, ito po yung mag-a-attract sa taong mga ginagalawan natin. Yun, amen po ba? Kaya nga, as we partake now, bago po tayo mag-partake, kung ikaw po isang mananampalataya, if you have received the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, you are welcome to participate. Welcome po tayong mag-participate kapag ikaw na po ay nanampalataya kay Kristo. Alam mo yung sarili natin, sinuko mo na yung buhay mo. Ito po yung time na isa-celebrate natin with thanksgiving in our heart, yung pong ginawa, yung pong grace na yan na hindi
nababayaran, unmerited grace ni Lord sa buhay natin. At bago po tayo mag-partake, mga kapatid, inaalaw ko po sa atin na magmuni-muni po tayo for a while. Mga saglit po tayo, no? Minuto o 1 minuto, 2 minuto na iyuko natin ang ating mga ulo at humingi po tayo ng patawad kay Lord sa mga kasalanan nating mga nagawa. Instrument. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong abang trono. Kilala mo ang bawat isa. Wala po kaming may tatago sa iyong harapan. Kaya sa oras na ito, humihingi kami ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Kung kami ay nagkasala sa salita, sa gawa, sa mga nagawa namin sa action, kung hindi naging kalugod-lugod kami sa mga nagdaang araw, humihingi po kami ng kapatawaran. Kung hindi po kami naging mabuting alagad, naging mabuting magulang, hindi naging mabuting anak, hindi kami naging mabuting kapwa, ang aming pakikipagkapwa ay hindi naging mabuti. Tawarin mo kami at linisin, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, nihiling po namin na puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Lord, i-empower mo kami upang makapamuhay kami ng naayon, makapamuhay po kami, Panginoon, na magawa namin ang iyong kalooban sa buhay namin. Maraming salamat po, O God, sa pagpatawad ng aming mga kasalanan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang umaawit po ang mga choir, mga worship team, okay, ito pong table na ito, this is the Lord's table. Nire-represent po ito ng table ng Panginoon, sacred. And as we come and participate, kayo po ay inaalaw at wine-welcome po ng church na ito na mag-participate, na kumain. Okay, kainin po natin yung pong bread, inumin po yung kopa, sabay-sabay. Okay, ang ating pong practice, mga kapatid, ay mag-line po tayo isa dito at lalabas na lamang po tayo doon para hindi po tayo nagkakasalubong. Okay, sige. Let's have a meal. Let me reveal who I am. I am Savior. I will kneel down and worship from your soul. I am
Itaas po natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also pass unto you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let's eat the bread together with thanksgiving. Taas natin ang kopa. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Let's drink the cup together with thanksgiving in our hearts. Let's pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. 2,000 years ago ay inyo pong redeem, Panginoon, ang aming kaluluwa mula sa kamay ng dyablo, Panginoon. Nilipat mo kami from darkness to light. Kami ay naging anak mo. Hindi na kami anak ng dyablo, kundi anak ng kataas-taasan. Maraming salamat po, O God, sa iyong blood that was shed on the cross for the redemption of our sins at sa redemption pa ng mga kaluluwa pa ng mga iba pang hindi nakakilala sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami as our responsibility, Lord God, to share also your gospel, ang iyong ginawa 2,000 years ago sa mga hindi pa nakarinig ng iyong gospel. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kakayanan. Bigyan mo kami, Lord, ng power, ng puwersa na aming kailangan, O Lord. At tulungan mo kami na maging mapagmasid, mapagbantay sa aming Kristiyanong pamumuhay. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na nag-i-struggle, nagkakaroon, Panginoon, ng struggle sa buhay na ito. Minsan, pabalik-balik pa rin kami sa mga kasalanan. Hindi na nakakapagwagi-wagi. At tulungan mo kami, Panginoon, kung paano po kami maging victorious. At salamat po dahil ginawa mo na sa krus, Panginoon, dinemonstrate mo. You have done it there on the cross, Lord God, victoriously. Tapos na, Panginoon, ang labanan. At thank you, Lord God, na sa labanan ito, Panginoon, ay nais mo na kami ay maging champion, na hindi po kami maging talunan. Thank you so much, O Lord. Sa umagang ito, to you all the glory and honor. In Jesus' name we ask and pray. Amen. Amen. Let's all be seated. Dadako po tayo sa tithes and offering. Ang sinasabi naman po ng Biblia ay magbigay tayo ng ayon sa ating kalooban. Yung kung ano yung ninanais mo sa sarili mo na nagmumula sa puso ang pwede nating ibigay. Alam ko naman na ang mga taga-ECC ay mga generous na givers.
Hindi naman po tayo nagsasabi ng 10% o more than 10%, pero alam ko po na tayo, malugod tayo sa pagbibigay. At nakikita po yan sa lahat ng activities ng ECC. At nagre-reflect din po yan sa ating pagbibigay dito. Dahil alam po natin na ang Panginoon, hindi lang tayo binibless abundantly sa ating mga kinabubuhay, kundi tayo mismo, yung paano tayo makitungo, ano yung ating mga behaviors are still blessings from the Lord. So, dito po sa pagbibigay, mga kapatid, iikot din po tayo, kagaya din po nung ginawa natin kaninang communion. Okay po ba? Okay. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sige, magsitayo po tayong lahat. Dakila at makapangyarihang Panginoon, salamat Panginoon. Mga kapatid na nakapagbigay Panginoon, alam namin Panginoon, pagbibigay na ito ay tao sa puso Panginoon. Nawa ay basbasan mo ang mga blessings na to Panginoon at ang mga pagpapalawak Panginoon ng Panginoon ay lagi mo pong pagpapalain ang aming pagbibigay. Salamat sa mga kapatid. Nawa Panginoon ay muling pagpalain Panginoon ang bawat isa na naririto. Salamat o Diyos. Ito po ang aking samot dalangin sa Panginoon. Jesus. Amen. Magandang umaga ulit mga kapatid. Okay. Ngayon ay Ngayon ay Communion Sunday, so ibig sabihin meron tayong inihanda na pagsasaluhan after ng ating service. Okay. Gusto ko lang din pong i-announce, una, yung mga BOTs po, kailangan tayong kunan ng pictures. Maraming salamat Ate Sally sa libro na iyong pinaghahanda. So kailangan po nating mag-take ng pictures yung mga BOT maya-maya po after ng service. Siguro habang may pumipila doon, nagpipicture tayo. Okay po ba yan? Okay. At kaugnay din po sa plano ng sa ating strat plan, isa dito yung nabanggit kanina ni Pastor Excel. Okay. Tayo po ay nino-nurture dito sa church sa pamamagitan ng ating mga grouping, sa pamamagitan din ng mga sermon ni pastor at saka ng ating mga visiting pastors, kung sino man.
Yan po ay ine-equip tayo upang tayo ay maging handa sa pagsishare din ng gospel. At parte po, okay, di po ba handa ba tayong lahat? Kasama ba tayo sa ating misyon? Ang ating misyon ay evangelizing, channeling, at commissioning. Una, sa evangelize ay pag-reach out ng souls. Pangalawa, ang pag-channel dito sa church, sa mga na-invite, at paglagay sa mga grupo na kung saan may young couples, may women, at saka may youth, may iba, doon natin sila i-channel. Pag na-channel sila, i-commission natin sila dito din sa ating church at saka sa mga outreaches para mas dumami pa tayo ng kalugod-lugod dito sa ating Panginoon. Tama po ba? Okay. So kaugnay nito, sa last Sunday of this month po, ito ay quarterly, kasama sa ating quarterly plan. Sa last Sunday of June, please bring your friends with you. Ang bawat isa po sa atin ay inaasahan natin na magdala ng isang kaibigan. Okay? Na hindi pa mananampalataya. Okay? Para sa Sunday, every last Sunday of the quarter po ito natin gagawin. So ang susunod na paggawa ng ganito ay sa September of this year, and then December. Okay po ba yan? Kaya natin magdala? Ay, parang kaya nating magdala. Amen. Yes po, ating... Amen po. Masayang-masaya naman po tayo kung nandito na ang iyong mga friends mo. Apo. Yes po. Okay, sige, ganito po. Marami po tayong unsaved. Okay. Sige. Okay, para liwanagin ko po ha. Pwede po, pahiram po ng mga tenga. Lend me your ears first, please. Okay. Para po sa pagpapaliwanag na tinatanong po ni Ate Linda, marami po naman siguro tayong loved ones, ang ating neighbors, ang ating mga relatives, ang iba nating kaibigan, na tingin natin talaga wala pang relasyon sa ating Panginoon, meron tayong burden sa kanila. So ipapanalangin po natin sila. Kaya natin sinasabi as early as now, para dun sa 100 friends mo, kung 100 man yan, may mga kapitbahay ka, may mga loved ones ka na hindi pa nakakakilala kay Kristo, maglista po tayo ng pangalan. At ipanalangin po natin magmula sa araw na to hanggang dun sa last Sunday of this month na kung saan nandito sila. Ipagdasal po natin yung kahandaan ng kanilang mga puso, ng kanilang mga isip, para handa sila pagdating ng araw na yon. Okay po ba yon? Maliwanag na po ba? Okay, Ate Linda, maliwanag na po? Maliwanag na po ba? Ang pinapa-explain mo po sa akin, hindi po kasi kayo nakikinig. Okay po. Ulitin ko po para sa inyo. Okay po. Maraming salamat. Okay. Okay. So, okay na po. Meron pang mga other announcements? Meron pa po announcements. Doon pala sa mga ministry leaders natin, last week, nagbigay po ako ng template para i-fill out. I hope na fill out po ninyo yon. Pwede pong pa-forward sa akin para maayos natin, para sa meeting natin na isa-set natin ay mapag-uusapan na natin. Okay pa po ba yun? Mga ministry leaders? Okay. Sige, maraming salamat. Okay,
Okay, another announcement po sa welcome team po. Meron po tayong isang first-timer. Tinatawagan ko po si Oriel Macapagal. Pastor, medyo malayo-layo po ang ating bibisitahin. Galing pa po siya ng Sorsogon City. Kaya po ba natin i-evangelize? Pwede pong tumayo. Welcome po sa ACC. Ganun po. Thank you. Welcome. Sana ito po ay hindi first time, kundi patuloy po tayong dumalo sa atin. Okay? Meron po pong Okay, yung tithes and offerings po natin last Sunday is 8,126. And yung car ministry fund na pinag-iipunan natin ay 29,531.36. Kailangan pa natin ng mga 60. Pero i-plus nyo, i-less yan ng 29 para ma-fully paid na po yung ating expense dun sa car. Okay? So, thank you so much for continuous giving for that para makompleto na po natin. Sunday service, 9 a.m. and at the same time, yung prayer meeting po natin is Friday. So, praise God, dumadami na yung attendance natin sa prayer meeting. So, hopefully, yung mga ibang nakikita natin dito, mga men's, we are calling your attention to join us sa prayer meeting. Nag-iisa, 3 lang talaga ang laging nag-attend sa mga men's sa sige. Okay, so kung problema nyo yung schedule niya or something, please come para pwede po nating pag-usapan. Kailangan, pwede naman tayong mag-adjust kung kailangan para lang ma-accommodate po yung time natin. Para hindi lang 3 yung men sa ating church. Kung wala si Kuya Delbert at saka yung isa si Kuya, di mag-isa na lang ni Pastor na nire-represent ang men's natin. Okay? So, ayan po. And also, we're calling the youth, sa mga youth natin. Kasi ngayong lang bakasyon, may nag-a-attend sa youth. So, kung hindi bakasyon, wala. Puro na lang. So, we're calling also the youth to join our prayer meeting every Friday. Okay? So, please join us. And if you have concerns sa time or something, pwede po nating pag-usapan yan para ma-accommodate lahat. Okay? Next, our cell groups. Okay, so we have youth, pero nakabakasyon ngayon ang ating mga estudyante. Sige. Nabakante na Stephen, nag-leave the group. Okay, we have young couples. Ayan, so far ang in charge sa ngayon ay si Ate Elaine. Okay, sa ladies, we have fellowship po every second Saturday. So meron na tayo this coming first Sunday ngayon. First Sunday pa pala sa wala pa, sa susunod pala. So, June 15, ang fellowship ng ladies, June 15. Kasi first Saturday pa pala sa 8, okay? Yan. And ang men's po natin ay every Saturday yan. So, malapit nang makompleto, no? Malapit na pong makompleto yung mga sports na ginagawa ng mga men's, Okay? So, wala this coming Saturday? Wala pa? Oo. Ayaw nga, first Saturday kahapon. So, ladies, meron na this coming Saturday. Nahilo ako. So, June 8, second Saturday kasi June 1 kahapon, first Saturday, June 8. Okay, sorry po. Ladies, we have fellowship sa June 8, this coming Saturday. 6 a.m. dito po sa church. So, bring your friends din para makilala po. Okay? Hindi pala June 15. Okay. And then, our VBS 2024 ay sa June 10, 11, 12, and 13. So, after this week, next week na po. So, mamaya, magpa-enlist po ng names. So, ages 5 hanggang high school po tayo. Mamaya, ibigay ko yung list kay Ate Sara, yung in charge sa Sunday School. Ipalista niya yung mga names sa kanila, okay? Para mabilang na natin kung ilan yung numbers para sa ating VBS. So, Hope Garden ang kanyang team ngayong taon. Okay, mga VBS, mga student natin, ages 5 years old hanggang high school. Okay? Ate? Anniversary, waiting pa lang sa schedule. Okay, so, yes, oo. Sige po.
Oo. Marami pa pong ginagawa sa taas, sa ating kapulungan, kaya ano yan. Pero anyway, we are considering naman po yun. So wait na lang po sa update natin for our 41st anniversary. Okay, so pag wala na, ulitin ko, may Lance Fellowship po tayo mamaya. So siguro ang pila po ay sa labas para hindi magsasalubong yung papasok. Pag nakakuha, pumasok po dito. So doon ang pila sa labas, hindi dito sa loob. Okay, para pag nakakuha na, diretso na dito sa loob. Hindi yung magsasalubong kayo dyan sa pintuan po natin. Okay? Sige po. So for closing and benediction, bigay ko na kay Pastor Excel. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Para po sa ating closing prayer, let's all pray. O Lord naming Diyos na buhay, maraming salamat po sa pagpapala mo sa church na ito. Thank you po sa mga patuloy na nagbibigay sa offering, sa tithes and offering, maging sa project po namin ito pong L300. Thank you so much sa mga donors, sa giving, sa mga naglalaan, Panginoon, at maging sa mga projects po namin ngayong darating na sa susunod, Panginoon, na pagtitipon. O Lord, dalahin po namin, O Diyos, na maging handa po muli kami. Prepare mo ang aming puso, maging aming pong gagawin, Panginoon, na DBBS. We pray, Father God, for your preparation sa mga teachers at sa mga bata, Panginoon, na mag-enroll po nito, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works within us. To Him be glory in church by Christ, Jesus Christ, to all generations, forever and ever. Amen. 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 Let's continue our fellowship as we eat our lunch. God bless.